of the night. Opening day ng Season 17, kakatapos lang ng ating epic rivalry between Team Liquid Philippines and Aurora Gaming. Ngayon naman ay bibisitahin na natin ang matchup ng Twisted Minds kontra Onyx Philippines. At muli pinili ng Twisted Minds ang blue side of Flying Clouds via our new rule changes sa pagpili ng mapa at sites. Nakaiba ito pinili na lang ng Onyx Philippines na wag nang i-deal itong either makuha man nila o makuha ng kabila itong Zushin. Kasi nakita natin kanina yung sa ating match number 1 kung gaano talaga kapeste. Namimeste, lakas mameste. Parang lahat ng Zushin games maganda yung performance ng Zushin. So, Zoe Band, ang na-open ngayon is Eve para sa Twisted Minds. But are they going to pick the Eve first pick? Yung Marcel ay hindi na naman pinansin sa banning phase. And as you said, Wolf, Eve locked in para dito sa side ng Twisted Minds. Onyx is a team na kilala din na pumili ng mga kakaibang mga heroes and I will not be surprised if that's the case. Guinevere ay open din na ini-spam din ni King Kong nung nakaraan. It is also the focus of the bans. But with this Eve, Leo Mord, siguro pwede rin piliin ng Onyx. You remember dun sa Seabull qualifiers, may mga Harley din na inilalabas to si King Kong. So, baka isa yun sa mga pinag-iisipan muna nila ngayon. Pero feeling ko, stable muna na roam para at least may setup na kayo at alam niyo na kung saan patungo. Khalid comes to mind. Siyempre may Eve din sa at Claude open din. So, it's Kalea Yuzong. Wow, yun. Okay, so iba ang approach dito ng Onyx at Twisted. I think they're the team that will pick up the Guinevere. Lalo na open sa ngayon. Meron din naman Fred rin. But in combination dito sa isang Eve, talagang paganda na yung nakuha natin mula dun sa Guinevere. Ang lakas agad ng combo niyan eh. You have the stun, lockdown, tas meron ka nung real world manipulation na matakas yung damage. To get that hero in this particular slot will be good para sa Twisted Minds. Sabay, pwede na rin nilang nakawin yung Claude para hindi na siya mapili ng Onyx. And despite all of the nerfs na nakuha ni Eve before this season started, ay katulad ni Zushin ay pina-first pick pa rin si Eve. At mukhang katulad nga ng sinabi mo, Claude locked in on the side of Twisted Minds. At itong Kalea pick pala on the side of Onyx, pakiramdam ko nakaw pick din to kasi comfort pick ni Kaloy ito last season. Ooh, that's a Phobius. And yun na yung Harley. Ayan na. Nilabas na kagad yung Harley dito. Nakakita na nagka-glimpse na tayo ng performance ng isang Harley. Base doon, may mga beaten doon sa, laging pumipiso. Pumipiso yung na-observe namin, di ba, gagamit siya ng Deadly Magic. And then, babarahin, minsan kasi, di ba, cool guys don't look at explosion, so aalis ka na kagad eh. So, yung nangyari doon, natitira na piso talaga dun sa buhay ng kanyang mga target. So this time, kailangan makanap ng Onyx ng tatapos dun sa mga Zetian, ganun. Zetian could be good. Pang sure ball. Pero mag-brody sila. Bakit hindi? Bukod sa Harley na nakita nga natin ngayon, para bang ang ganda na ng pick-off potential na meron dito ang Onyx Philippines. Pero base sa nakikita ko dito medyo wala pa silang totoong I would say box control sa mga team fights. Kumbaga magandang pampitas pero parang kulang sa team fights. Tama ba ang aking hinala dito? Yeah, well, I guess dahil yun sa bit delay na hindi pa natin nakikita para sa Onyx at dahil doon na-deny din yung Farsa. So napakalaking component doon. The Kalea Farsa is such a strong combo at nagme-make sense siya dito sa heroes ng Twisted Minds, the Phobius as well as this Eve. Kaya nung instantly na-pick dito ng Onyx yung Harley, I feel like hindi yun yung most valuable na hero. But at the same time, we mentioned dun sa Keys to Victory na hindi pwede na mapapwersa dapat na hindi prioritize yung hero ni King Kong. So, minadali nila. And this is also a good band wala sa Onyx. I like this Guinevere band. And last band on the side of Coach Bonchan, pwede pa nilang puruhin ang mid lane. Pero naghahanap din ng gold laner ang side ng Onyx Philippines. Pwede siya magtanggal ng carry pero Kimi ang kanilang tatanggalin. Interesting na-miss ko tuloy yung Kimi Sean. Oo nga, no? Pero sila yung nagban nun mismo. But of course, ito yung mga potential na combo with the Kalea. Hindi ako magugulat kung mag-Loyi dito si Super Prince. Pero meron din naman nung Kadita option. However, baka mag-resolve lang sila sa typical pick which is Zetian or
Lilia na ito yung mga pwedeng i-combo with the Kalea. Oo nga, no? Pwede ang Lilia. Kumbaga, kailangan mo kasing isipin din yung magiging laning mo no, sa gitna. Medyo bully din ang isang Eve. Alam naman natin yon. So, gusto mo makasabay, dapat mga ganong hero talaga. Pero wow! Wait! YSS Gold Lane! Wow! On his first game, hindi pa natin sure, no? Ayun Pero na. most likely, ayun na nga. Nilabas na. Locked in for the side of Twisted Minds, Marcel, ang pinakabagong hero ng MLBB sa pinakabagong season ng MPL. Total, alas 8 na. Alas 8 na rin Golden kasi. hour na kasi. Golden hour na eh. Ay, Tingnan natin I feel like yung Kadita might be an option para sa Onyx. Maganda dito, wag na silang umanap ng mga projectile. Na Yung hero. talagang damage na yung mismo yung hanapin. Not sure kung... Well, Lilia actually might work. Kaso baka nandun siya sa range ng ulti ni ano Yes. So medyo malayo dapat yung hanapin. Zetyan I think, or Zetyan or Kadita na lang ang option para sa Onyx. Oo. I agree. Zetyan and Kadita are the best options. Kung sakali mag-Lilia, may chance kasi for big outplays coming in from the golden hour. At ayun na nga, Zetyan locked in for the side of Onyx Philippines. At dahil dyan, mukhang majority of the physical damage na manggagaling sa Onyx Philippines ay nasa kamay ni Savero on this YSS Gold Lane. And correct me if I'm wrong, ito rin ang unang beses na makikita natin ito sa Season 17. That's right. In fact, in professional play, no? Oo. Kasi puro nasa screams lang natin napapanood tong Yisun Shin Gold Lane. But this time, we are gonna see it in professional play. Wow. Exciting game number 1 between Twisted Minds and Onyx Philippines. Hindi na super rookies ang ating pinapanood. Graduate na sa pagiging rookies ang mga manlalaro. Strengthened by Owl's return as well. Katapat nila ang Onyx Philippines na mukhang nagkaroon din ng kakaibang off-season trade, welcoming the first playing import dito sa MPL Philippines Season 17. Let's give a warm welcome to Savero as we enter game number 1. Alam mo, kung babalikan natin yung draft, iniisip ko sino ba yung team na una nating makikita na baka gumamit ng isang bagong hero? Alam mo naman, identity na rin yan ng Twisted Minds. Even nung last season di ba sila yung naglalabas ng mga heroes na kakaiba, yung mga experimentation nila with the help of Coach Bonchan. And at some point, parang may ube-ube din to Alam mo yun, parang kailangan nyo rin magsama-sama dito Oo, I mean, across MLBB Esports history, si Coach Bonchan talaga yung isa sa mga talamak talagang mag-breed ng mga hero na Malupit yan. kakaiba sa kanyang mga teams. And as we enter game number 1, hindi ito yung katulad nung nakita natin nung game, or match 1 rather, na yung Zushin na talagang grabe magmamaw ng level 1. Oo, iba na to, no? And siguro masasabi natin na mga first 2 waves baka makauna dito si Super Prince kasi hindi naman basta-basta mabubuli yung hero niya. Pero si Brusco, King Kong, and Super Prince, eto pre, nakita na natin tong trend na to. Oo. Lagi silang nagnakaw. Nagbe-vertical jungling. Nagbe-vertical, oo. Pero, ang maganda dito, nakikita mo yung movement si MP Taking sa may top. Oo, ginagaya lang talaga Oh, Super Prince, wala na rin naman siyang passive rito. And si MP Docking, tinan mo nun, nalinis na nga niya orange na lang yung natitira dun sa taas Oo. Bear at Kramer yung nakuha niya because of that. And all it took was yung pagdelay ni Kaloy at nitong Lishon. At if you think about it, lalamang na ng importante dito si MP King. At yung knowledge to do vertical jungling is something na kailangan talaga may awareness ka kung ano din ginagawa ng kalaban mo, no? Pero mukhang si Kaloy ay mapipicturean lamang si Super Prince. Saktong-sakto, no? Parang iyan pala talaga ang gawain ni Marcel bilang hero. Si Clemor. Si Clemor ang pangalan ng ano niya May pangalan Camera. kasi pre yung camera niya. May spirit yan si Clemor. Si Clemor. Wait Actually, lang. ang magandang ginagawa niya, hinumukhaan niya si Super Prince. So natatagal agad yung passive. Ayun yun nga Parang ganda nito no, kung iisipin mo. Ang hirap para sa isang Zetyan na lagi wala kang passive. No? Parang hindi ka safe, di ba? Oo, hindi talaga safe. Pero mukhang si Kaloy ang unang bibigyan. Okay, nagamit na rin yung Fear the Phoenix. And si Kaloy nga ata talaga ang pupuntahan. Pero mauna pa si Bruce Golden. Flicker na gamit niya. Atoy, RA sumama na rin. Si Sean ay medyo na late na sa party. King Kong ngayon ay babalik sa kanyang farm. At walang mamamatay. And when we look at the level 4 power spikes coming in from Onyx Philippines, ang taas pala talaga ng vision control na mayroon sila with a YSS and a Zetyan. That's right. Pag ginombay natin mahuhuli talaga kung nasan yung mga members dito ng Twisted. But, however, masasabi ko na dun sa trade-off na yun, mas pumabor ito para sa
Twisted Minds if they will use this properly kasi walang dragon na itong si Ryota. Kaso, 4 na members ng Onyx tayo na dito sa turtle at Wow. hindi nga actually pumalag at all ang Twisted Minds sa turtle na yun. And correct me if I'm wrong, medyo lugi ata sa trade. Pagkakala pero going in for Owl. Konting sakit lamang ang ating nakita pero parang wala atang na-trade ang Twisted Minds para sa pagong ngayon. Ay, no, parang nakakapanghinay. Wala silang napala doon. Pero nakumpleto naman ni MP The King yung farm niya dito sa may upper side no, ng ating mapa. So, si Kaloy alam niya na nandiyan si Brusco pupuntahan. Pero wala muna mangyayari. 3 minuto na ang lumipas at meron ng Hunter Strike si Sabero. Napakatahimik ng laro na to. Wolf kanina, 3 minutes, may 11 kills na tayo. Oo. Actually, sobrang yaman ni Sabero. 2,000 gold siya ngayon kumpara sa 1.8 ng kanyang katapat. So yata yung pinakamabilis na Hunter Strike. Granted, hindi siya nag-boots pero the fact na meron na siya dito Hunter Strike, yung pag-ulti niya tapos yung barko, kakagat na to. Oo, masakit na rin to pagka nabigyan ka ng 1-2-1-2 combo pero mukhang King makakalamang sa saktong poke lamang ang side ng Twisted Minds. Tandaan natin na may ulti pa. Alam niyang walang BMI. Blazing Duet na lang ay sasagot dito ni Owl. At hindi na nga titingnan ni King Kong at ni Sabero at pumutok na doon si Owl. Wow, first blood para sa kamay ng Onyx Philippines. Parang ang dali ng ginawa nila. No counterplay. Even with the Purify, di ba? Kasi may yung Deadly Magic, pag kumabit na yun, wala na talaga eh. Napakasakit ng damage and there was no defense and Kaloy was so far away to help his teammate dun sa top lane. Tsaka nabilang din nila. Kaka-BMI out lang eh. Walang way para makatakas itong si Owl. So good timing para dito sa Onyx. 20 seconds para sa ikalawang pagong and si Kaloy ay ginugulo pa rin. Wait lang, magsisimula ata dito ang Onyx. Ganap hits! Pero nagamit na yung Golden Hour. Siguro nila kami pagkakataon na gumalaw-galaw. Pero si Sean ay napuruhan din ng mga bala. Hindi, baraha pala. Dito ni King Kong. Pero imaginein mo, no, talagang hard reset ng team fight itong Golden Hour. And hindi na nga nangyari yung team fight. That was supposed to be a pick-off para sa side ng Onyx Philippines. Pero mukhang itutuloy na nga ng Onyx ang pagong na ito. Walang Golden Hour eh. Alam nila eh. Nagamit yung Mountain Shocker. Tatawagin si Barbiel. Makakapasok sa likod itong si Lansu. Ang magiging target ay si King Kong. Pero si Lansu nakakuha ng pagong. Atras muna dito ang Onyx PH. Wow. At least pamatay sunog, no? Oo, Twisted Minds Yeah. at least covering the fire for Onyx Philippines at liliit yung kalamangan but still almost 1,000 ang hawak ng Onyx. However, that was a big blunder mula dito sa side ng Onyx kasi wala silang napatay kasi hindi pa nila nakuha yung turtle with all of the commitments that they did and si Lansu hindi nga nila na-punish. Getting that turtle means a lot para dito sa Twisted Minds dahil makaka-stabilize sila. Makakuha sila ng mga shields pa na extra which means na in the next 2 minutes, tahimik sila makapag-farm. At napaka-importante niya, no? If you're Onyx Philippines, basta makapag-farm si Savero na napakayaman na nga to begin with, ay makikita din natin na mag-scale up itong YSS na to. And for King Kong, ano ba yung win condition ng isang Harley when we look at quiet games like this? Kasi ang tahimik ng laro na to eh. Oo, so first battle spells, yun yung mga win condition niya. Siya yung pupunta, siya yung mauunang mag-trigger ng mga team fights, tapos mga outplay. And the biggest na kailangan gawin dito ni King Kong is to take out etong si Sean, pati na rin si Owl. At kanina pa nga nila sinusubukan nito. Twisted Minds behind just by 1,000. Naghahanap si Kaloy. Nakahanap ng isa. Ay, Brusco pala. Okay, Purify nagamit dito ni Kaloy. So may mga nakukuha dito no ang Onyx PH na mga spells. And importante ito lalo na sa ikatlong pagong ng laro natin. Walang ligtas itong si Kaloy mamaya. Sabi, sobrang sanay kong makita si Kaloy na Kalea, nagkakaleya, no? na namamalikpatan na ako. Pero Brusco, on this Kalea, forcing out the Purify. Ibig sabihin nito, no, sa upcoming third turtle of the game natin, ay potentially baka si Kaloy pa ang maging target nito. And sa pagkakaalala ko lang naman, ay kapag nasa langit ka na, ay hindi ka pwede mag-Golden Hour. Talaga? Ay, O, oo hindi nga, mo oo. makakast. Hindi mo pala Oo. makakast. Oo nga Technically pala. control ganun, tas ano siya yung high level na advanced CC. Or next, parang ang tawag din, second level na CC. Oo. Basta Oo. yung mas mataas siya kaysa sa stun. Ayun. Di tingnan natin, ang Onyx PH ay kukunin na ng... walang nagiging
way. Dito ang Twisted Minds na masagot. Brusco! Pero dito na yung setup mula dito kay Brusco. Reroll manipulation mula kay Sean. Pero si Super Prince natamaan nung stun na yun. Pero this time si King Kong naman ang pinupuntahan. Oy, Nagkapano Lansu! na! Etong si Lansu! Saving Twisted Minds. Pero siya ata ang pupuruhan. Kailangan na niyong matras ang siya essence para kitilin ang kanyang buhay. Nakakuha ng kill dito ang Onyx. Gayon din naman ang Twisted. Pero parang habang nangyayari yan, lahat nakalamang ata sa waves ang side ng Twisted Minds. Bottom lane nakapag-push at quietly nakakuha ng Torre. Dito si Leomord dun sa may mid, pati yung purple buff. And then, you also add in yung farm na nakuha doon ni Owl. So, masasabi natin yung kill pumabor dito sa Onyx because of that -1. But the fact na nawalan sila ng jungler tapos nawala pa yung purple buff at nawalan sila ng Torre sa mid, ang technically nanalo sa trade na yon ay walang iba kundi Twisted Minds. At mukhang naghihintay lamang pala ng tamang oras ang side ng Twisted Minds sa paggawa ng kanilang play. Mitigating the lead all the way down to 700 pero lamang pa rin naman ang Onyx Philippines. Nakakapanibago, Burrito Wolf. Ang baba talaga ng kill score natin. Talagang naghahanapan ng tamang oras ang dalawang kupunan na ito. Then isipin mo yun, mula sa epic rivalry kanina na talagang bulusok itong dalawang team. Ito nagiging maingat. And yun naman kasi yung sinasabi nung composition ng Twisted Minds. Kailangan mo maging maingat. Kailangan sakto yung timing mo para doon sa golden hour ni Kaloy para magamit mo nga ng mahusay. Kasi kailangan mong partnerin yan. Kunyari yung placing duet ni Owl, yung ano pa ba pwede i-partner yung kay Sean. Kasi wala naman silang technical yung projectile na pwedeng ipang-abang doon sa golden hour kung iisipin mo, di ba? And in the topic of pacing, napakabagal ng laro na ito. Sino pa ang nananalo kapag walang nangyayari? Sa mismong matchup na to, halos pantay pero baka mas pumabor ako sa Twisted Minds. Kasi kung roll to roll, gold for gold, pares sa scaling nila, mid to mid, pares din scaling. Ang thing is, etong Marcel, later on, magiging problema. And if you compare the Phoebus and the usual, parang mas pumapabor sa Phoebus sa late game. So, to answer your question, Momi, mukhang mas papabor to sa Twisted Minds. And if you're Onyx Philippines, gusto mong pabilisin ang larong ito, King Kong, looking for Aray! Lansu. Ang sakit ng pinira ni King Kong dito kay Lansu at hindi pa niya, actually nagamit niya ang kanyang Deadly Magic. Oo, pero mabilis din naman yung cooldown nun So, kailangan umuwi dito ni Lanzo. Alam nila na 4v5. And pwedeng ulit-ulitin ito ni King Kong. Kasi alam niya, sino ba ang mag-start ng engagement, di ba? Si Lanzo naman di ba? And most likely, no, yung mga engagement na mangyayari dito sa Twisted Minds come late game, siguro inaabangan ko rin kung may mauuna bang golden hour. Oo. Sa ngayon, wala pa naman no? Kasi, again, hindi pa sapat yung damage ng Twisted Minds. And ang worry nila, kapag hindi nila kita si King Kong, kasi pag nag-golden hour at lumapit sila doon, pwede maka-preheat lang si King Kong di ba? Ayun ni King Kong, ha? Di ba? Nasa Lizard siya ng kabilang team. Oo nga Although, I think they have also set up the slow push up top. So, nasa kanila naman talaga ang advantage. Ako, Oy, Doon sa sino? vision. may pain Vision. ata na parang pain lang ata yung minion wave doon sa taas Si Sean, gagalaw. Gagalaw si Sean. Try niyang mag-def, pero hindi na muna lumabas itong si King Kong. Tumambay na siya dun sa may left push, sa mid. Pero alam niya ata, papunta dun si Sean Tinitingnan ko na sa minimap Hello? Naghihintay lamang ng go signal si King Kong. Nasa tapat na niya si Sean. Nasa tapat na niya ang mga gusto niyang i-burst. Ang tanong na lang ay kung gagawin ba niya. Pero mukhang hindi niya gagawin sa ngayon. Stun mula kay Kaloy. Aray! At napakasakit na nga dito nila sa Vero. Kalahati ka agad dito si Kaloy. Kailangan magkumpulan muli ng Twisted Minds. Reset ang kanilang magiging call, pero si Sabero napahawakin na ng Lord. Oo. At saktong-sakto naman yung YSS. Mga sanay naman na maghawak ng Lord at this point. But I spoke mula dito kay Sean. Napakaingat. Ang pares na kupunan ayaw magbigay. Oo nga Alam mo, regular season, simula. Siyempre gusto mong tapusin ang regular season, ang day 1 mo na may panalo, di ba? So, gets mo rin yung ginagawa ng Onyx PH and Twisted Minds dito Tsaka yung mga trade natin, parang ano siya, minimal mga trades lang. Oo nga More of attrition. In fact, pwede na natin consider na pantay yung laban natin when it comes to the gold. Parehas lamang. Sige, Parehas ganun na. lamang. Pwede ata to. Wala rin namang sa long lane. Uy, teka lang, nakahanap ng isa! Ay, nasisimulan nila nagamit yung Golden Hour, pero isa lang ang nahuli. Beauty of the Phoenix! Ito na yung engagement mula sa Onyx PH.
Pero yung Dragon ay papasok na hindi tumama yung Mountain Shocker. Atras muna si King Kong, Sabero. Pero siya pinuntahan dito ni Lansu. Nakakuha na ng kill. Ito si MP the King. Wala si Sabero. Si Ryota ay sinasalo lang yung damage. Owl. Apat na miyembro mula sa Twisted Mind ay buhay pa rin! At si Owl ay nakakuha na ng kill. Hindi pa tapos si King Kong. Si Lansu magiging Buhay pa parang niya. Kaya alam buhay pa rin. Nakapiso na naman. Dito ang Twisted Minds. At yung Lord ay pwede na nilang i-burst. Walang retribution si King Kong, kaya naman makukuha ito ni MP the King. First Lord secured para sa Twisted Minds at dead even ang larong ito. I think masasabi natin lamang na ang Twisted Minds because of that. Nakapag-push pa sila dun sa may top lane. Naturally, dahil sa sobrang indecisive ng Onyx Philippines. Ang ganda na sana ng play dun coming out from Super Prince after nung golden hour ng Marcel. Nakasanya yung Fury of the Phoenix na shoot at shoot talaga. Kaso nga lang, nasa gitna ng laban, yung Yison Shin na dapat ay magiging reliever ng damage ng Onyx kapag napop na ang Fury of the Phoenix, hindi na ganun kataas yung DPS na magagaling mula dun sa mid laner nila. And without Savero, there wasn't enough damage mula sa Onyx Philippines. Ang sakit talaga sa ulo ni Lansu on this Phoveus. Siya yung nakatoka kay Savero during that time. Kumbaga nagmamakaawa siya, please mag-traceless ka. Oo. At hindi natin nakita yun. Onyx Philippines kailangan dumepensa. Golden hour na ikasa na rin para ma-delay yung Lord. Pwede pala yun. Pwede pala yun. May ganun pala. May ganung play. May ganun palang play, no? Pero again, matagumpay ang pagdepensa ng Onyx PH. Naguguluhan ako eh. Twisted Minds, ang bagal ng kanilang pacing. Pero ano, parang biglang bumubulusok. Pag yun na nga, Diba? pag ginawa na, pag nag-go signal na sila, dire-diretso na. And that was led by Lansu and Kaloy. Ito na yung problema na sinasabi natin kanina na scaling for this Marcel. Nagkaroon ako ng maraming first-hand experience facing the Marcel. Sa una, makati lang siya at magaslaw. Pero sa dulo, pag mga bandang 15 minutes na nakakuha na siya ng mga items, sobrang kunat na. And that's what we saw. Imagine, Fury of the Phoenix na yung pang-counter dun sa Golden Hour, pero hindi pa rin nila natunaw si Kaloy. Oo. Nakatakas pa nga ata si Aul. Na-trap din sa loob ng actually, no, mababalikan natin kung ano yung mga kaganapan sa nag-iisang team fight sa larong ito. Yan, no? Tinan mo, saktong-sakto, hindi nga nila nakapitalize pa yung Fury of the Phoenix. Tapos naipit si Sabero eh. Hindi tumama yung bangka niya. Feeling ko kung tumama yung bangka niya, magbabago yung sitwasyon na yun. Pwede. Di lang ganun kaganda yung execution mula dun sa Onyx Philippines. And still anybody's ball game at this point. 800 lamang ang kalamangan ng Twisted Minds as we wait for the next big objective, which is the Lord. 40 seconds bago yung lumabas at in terms of wave management o yung kakayahan na alagaan ng mga wave, para may maliit na kalamangan ng Twisted Minds dahil ang dami pala nilang nakuhang tore sa huling beses na nanalo sila. Oo, Kaloy ha, nag-scout lang. And ito yung nakakatakot eh. Sinasabi na kanina ni... wait lang, Patay nakupusin. tayo dyan. Wala na siyang Ay, nako! Ginamit yung Golden Arm, man. Pero hindi yata siya pwedeng maapektuhan nun eh. Hindi. Ewan ko, good decision. Pero nadagdagan naman yung buhay niya. Kumunat, mayroon siya konting sustain na nakuha from that. And naka-sky Guardian Helmet. Oo, Guardian Helmet din kasi. Half boots. And Yun naman pala, no, kapag ka na-deadly magic ka, mag-selfie ka lang. selfie ka lang. Di ba? Pwede yun ha, pwede yun. Pwede palang counterplay. And with that, sisimulan na nga ang Lord Dance na ito. We are 16 minutes in with 7 kills dito sa Game 1 natin. Kung saan ayaw talagang magbigayan ng dalawang kupunan na ito. Flying Clouds could go either way. I think nung early days natin, Flying Clouds, sabi natin pang late game to. Pero may time naman na naging ang ikli ng mga Flying Clouds games natin. Ay, kakaiba ang nagiging tempo din kasi talaga ng Twisted Minds and Onyx. Nag-aantay lang, pero unang mainip talo ata dito, Kaloy ang binurst. Pero this time wala na ata siyang pantakas. At mabibigyan na siya dito ni King Kong. Kaya papasok na rin si Brusco. Reroll manipulation na gamit. 4v5 ang magiging laban. Sabero sa gilid. Napana na si Brusco. Yung immortality niya. Kaya si Rote pinupuntahan ni MB the King. Kaya mag-sustain. Si Brusco na. Atoy para sa Onyx. In-out ng Twisted Minds. So yun, nakakatakot na para sa... But Owl, niya na pumunta yung mga initiators
ult. Ngayon mapapatumbo siya kahit papano. Classic fighter emblem, pero Lanzu! Ayun na gumamit ng Fury of the Phoenix. Lanso kagad ang kanilang binurse. Kaya lang makaka-atras ang Onyx PH pero yung Lord ay nasecure na ng Twisted Minds. At walang unti-unti na atang napupunta sa pabor ng Twisted Minds ang larong ito. Talagang nasa kanila lang ang pabor, masasabi ko. Because of the scaling of their heroes. And nakita din natin si Sean na nagiging problema ang malaki para sa side ng Onyx Philippines. Ang ginagawa ni Sean para siyang taga-protekta Parang dahil hindi siya nag-go ng Onyx Philippines because King Kong decides to pop the Deadly Magic onto Kaloy. Parang libre yung game para sa kanya. Kahit nga itong si Ryota, di natin nakikita na sinusubsob din itong si Sean. Kaya naman, kapag tinatry ng Onyx na lumapit, Nova pa lang, enough na para matumbay yung mga heroes ng Onyx. Oo, and parang kanina pa talagang si Kalo yung nagiging choice ng Onyx Philippines dito. And pakiramdam ko, ito na ata yung active na decision talaga ng Onyx Philippines sa pilayan ang playmaker on the side of Twisted Minds. Golden Hour is available. Hindi niya pipigilan yung Lord at this time around. One inhibitor turret na ang nawawala. Okay, naghahanap si Kaloy na magiging target niya. Lord ay burst na rin ang mabilisan dito ng Onyx. And gusto ko lang sabihin, yung decision ni King Kong na laging i-burst itong si Kaloy ay maganda naman. Kaya lang pa rin, with the Sky Guardian helmet, parang wala tatambay lang dito si Kaloy, tapos babalik. Hindi na niya kailangan mag-recall pa uwi. I agree. Di ba? And kung sakaling ganun na nga yung mga options na natitira, Wolf, ano ba yung play, I would say, anong play na maganda para kay King Kong at this point? Hanapin niya si Sean, siguro. Talaga, Or no? maybe kay MP the King na underrated din pero nakakuha ng mga pick-offs Oo nga. I mean, at this point, hindi pa talaga bumabagsak si MP the King. Ang tanging defensive item sa pagkakaalam ko ay Queen's Wings na hawak niya ngayon. And apart from that, of course, a Brute Force Breastplate as well. Pero mukhang hindi na naman magti-teamfight ang dalawang kupunan na to. Maghihintay na naman ata tayo ng ating pangatlong Lord ng larong ito. The last two Lords ay napunta sa kamay ng Twisted Minds. Pero in terms of Turtles ay nakalamang ang Onyx Philippines. Pero mukhang maganda ang pwesto ng side ng Onyx. Naghahanap sila ng potential na pick-off. Binabagalan lang kung titingnan mo, and yung wave naman, minamanage sila pa unti-unti. Atoy R pala, meron na rin siyang chastise, So kahit papano ay may konting pansagot doon kay Owl. Yep. Pero ang kailangan mag-ingat dito, ako medyo kinakabahan ako kay King Kong. Laging sobrang lalim niya and lagi siyang nakikita dito ng Twisted. Kasi isang huli lang ng Dark Wave, pre, may paglalagyan to Di ba? Di madaling mabuhay kung ikaw ay isang Harley. And so far, Twisted Minds putting themselves up top, planting yung mga heroes nila dito sa mga possible entry points para makapag-set up ng slow push dun sa may taas magiging maganda. Kapag nahuli nga lang sila dito ng Onyx na nandun sila, pwedeng i-burst yung Lord. But it seems like that's not gonna be the case. After nilang mag-set up ng makapal na wave dun sa may top lane, aatras muna sila at pa-prioritize itong Lord. Ako, si Lanzo ata magiging target dito ni King Kong, pero mukhang hindi na naman makakuha ng kill off to the Deadly Magic. But as you said, Burrito, mabilis lang naman ang cooldown ng ultimate na ito at nagpadala na rin ang Onyx ng kanilang first import sa top lane. Ini-import sa taas. Ini-import sa taas. Ay, yun nga lang na naspatan. naspatan na nahuli ng CCTV. Yung mga poke na nakita dito kay King Kong, pag wala siya napapatay, hindi pabor ang mapa para sa kanila. Kasi nangyari, di ba, pag uwi ni Lanzo, may flying clouds Oo So, nga balik lang din sila. Kaya papansin mo, kahit 60% HP, umuwi talaga si Lanzo Oo, sulit na sulit yung uwi kasi mayroon namang expressway pabalik ng laban. And again, ang pumili ng ating mapa dito ay Twisted Minds dahil sila nga ang home team. Mamaya sa ating game number 2, chance naman ng Onyx Philippines na pumili ng mapa na hindi pa nalalaro. And of course, yung kanilang side. At kung mabot tayo ng game 3, randomizer na sa huling dalawang hindi nalalaro. Yan ang ating bagong rules sa loob ng mapa. Pero mukhang itutuloy na nga dito ng Twisted Minds ang Lord na ito. Okay, may soft reset sila na gagawin. Papahawakan pa rin kay Owl. Iniispatan siya ni Kaloy. Pero mapapaatas! Uy, Flicker! Flicker na burn na rin dito ni Lanzu. Pagkakataon ba ng Onyx, nagpa-flow pa ng wave sa ibabang bahagi itong si King Kong. Pero bibitawan na muna nila yung Lord. Wow! Imagine mo na burn mo na yung flicker ng Phobius pero disiplina pa rin para sa Onyx Philippines. Hahawakan na ito ni Savero. Kaloy! Uy! Fury of the Phoenix, gamit. Purify para kay Kaloy. Naku, pagkakataon na ng Onyx PH na madaliin itong Lord na to.
Wow. When you see yung mga teams na maglalaro din specific series, Twisted Minds versus Onyx, ang expectation mo, high-octane gameplay. Oo. Bakbakan kung bakbakan, it's the complete opposite. Walang namatay sa exchange na yon. But for some reason, Onyx Philippines, nabugaw nila yung mga members ng Twisted Minds. Kanina pa nila tinatry itong poke playstyle nila at ngayon naging successful na finally. And all it took was a forced flicker mula kay Lansu. Wow. And this marks, I guess, the longest game so far ng Season 17. Ang Game 1 kanina ng ating first series ay 20 minutes. Ngayon ay pumapatak na tayo patungong 23. At hindi pa nga natatapos. Wala pang inhibitor turrets na bumabagsak sa side ng Twisted Minds. And for Onyx Philippines, tuloy lamang ang kanilang pagpupush. Available ang kanilang mga battle spells. At top lane nata ang kanilang unang punterya. Yeah, abangan natin to. It's all up to Super Prince kung paano niya kakapitalize yung mga pokes mula dito kay King Kong. Nakita natin yung Fury of the Phoenix. Kaya nabugaw din ang gusto at Twisted. Ay, Petri! Pero tatalo ang Fury of the Phoenix. Purify para dito kay Kaloy. Atras na rin muna dito ang Twisted. Tagumpay sila sa magbasag ng Torres sa top lane. Ngayon, kasama pa nila itong Lord na ito pero tutuluyan na nga ng Twisted na i-burst ito with the help of MP, the King and Owl. Pero round number 2 to Black Dragon form na gamit na rin dito ni Atoy Army. Pero kailangan niyang bumalik. Tinawag kasi Bartel, MP the King. Golden Hour! Hindi ko konekta. Pero mukhang bot lane pala ang gusto nila. Isang banat na lang para sa dalawa. In Onyx Philippines, hindi na nila itutuloy pa. Walang nahuli pero si Kingo pumasok pa. Tinuluyan na nga yung Torre doon. Flying Clouds, hinahabol nila si Kingo. Alam nila kung saan manggagaling! Alam nila kung saan manggagaling si Kingo at I think si Brusco pa ngang mahuhuli nila dito. Napicturean na yung isa. Ryota. Mamaya lamang no ay titignan na rin natin kung ano ang kailangan nating mairesolba. Kamustahin muna natin ang laman ng MPL Arena live ngayon sa puso ng Quezon City. Victoria Sports Tower. Kamusta ang ating mga super fans? Hey! Ayan. Grabe ang sigaw. Ayan na, may tambulan na. Kakaiba yun ah. Yung nahuli na nila si Ryota for sure. Pero malapit si Ryota dun sa Cyclone Eye. As in, konting hinga na lang. Konting Kaso kanan nakapos. lang. Ayan, konting kanan lang Konting pala. kanan lang. Ang problema, well, meron siyang immortality. So, may chance talaga siya mabuhay dito. Wala siya nung dragon form. As of now, ang mahalaga para sa Onyx, buhay si King Kong. Walang Fury of the Phoenix. May potential na Romespo dito si Brusco. Ang delikado dito is kapag nag-overcommit ang Twisted Minds, merong Yisun Shin dun sa may gitna na pwede na rin tuluyan yung Torre na yon. Oo. And so far, no, 5 seconds bago pumasok sa 24-minute mark. Safe to say, nakadepensa naman ang Twisted Minds mula sa Lord finish attempt ng side ng Onyx Philippines. May chance pa ata na tumagal ito ng 28, I would say. Kasi may mag-iisang Lord pa pag sinayaw nila yun. Ito total, post pa lang naman. May 13 seconds pa. Give me a game timer. 28. 28 ka. Ikaw, Wolf, ano sa tingin mong, anong oras Parang ba? 28 din naisip ko eh. Pero sige, 26. 26. Okay, you know what? I'll go straight all the way to 30. 30. Okay. Ite-30 ko na to, pare. 30. Total, 2 taon na lang. 30 na rin naman ako. At Magkalabasan na tayo dito sige, ng edad. At kami dalawa ni Wolf ay 30 na. Oo. 30 na. Konti na lang, susunod na ako sa inyo. Welcome to the club. Welcome. Enjoy mo na ang nalalabi mo. Wait lang. Unang tanong, may gout ka ba? Wala. Uy. Wala pa. O, diba? Sabi nga sa basketball, diba? Last 2 minutes. Ako naman, last 2 years. That's to Oy, you. shoutout pala kila Odin. Hello. Ang ating mga host, of course, si Denise. Ito na. Chachap-chapin na. Ayan na, bumibuelo na. Bumibuelo na. Ano? Joke lang. Mamaya pa. Ano, sir? Hihintayin pa natin, of course, ang ating head referee na si Sed. Nag-aantay lamang ng signal to start the game once again as we enter the land of dawn. Muli, game 1 po ito. Reset muna ang ating matutunghayan. 30 segundos bago lumabas ang susunod na Lord. Mukhang malapit-lapit nga sa 28 minutes yung posibleng mangyari dito. Ngayon, 20 seconds naman para doon sa Lord. Maganda yung item pickup na nakita dito ko mula kay Owl. Opted to go for the Winter Crown. In fact, dalawa yung mga heroes dito na nag-Winter Crown para sa side ng Twisted Minds. At tingin ko ito yung way nila para din mapunish itong si Ryota. Oo nga, no? And ang Ryota, as of now, no, still 1 and 2.
ito ba ulit yung bago na kailan yung huling beses na naglaro si Ryota sa Pilipinas? Omega pa ata siya nun eh. Oo nga eh. He played a game sa Onyx actually last season. So, Hindi ko pero ang maalala pinapan si Kirk. hindi ko maalala kung Teres na ba o Uranus yung ginamit niya noong time na yon. Pero mga ganun kasi eh. Parang yung playstyle kasi ni Ato R, ganun eh. Speaking of Uranus, no, namimiss ko na rin yung Yura ni Boss Lanzu, the Admiral. Ayo. The Admiral, Flicker. Pumiflicker in sa 5 para mang-slow ng 4 o 3. Lanzu! Ayun na, sinimulan na kagad nila. At si Sabero! Ang namatay sa mga main damage dealer dito ng Onyx PH. Ngayon, atras si Ator R. May ipit din si Brusco. Meron pa naman siya immortality. Pero tatanong-tanong na si Lanzu. Nakupo na zone yung dalawa. Si King Kong ay nag-aabang pa rin! Dalawa na kagad tumupay na para sa Onyx Philippines. Out na muna dito si King Kong. Buhay pa rin. Itong si Kaloy and Lanzu. Nagamit lang yung Winter Crown at iniwasan. Naku, iniligtas! Iniligtas si Sean, mga kaibigan! At napapa rin yung immortality pero masyado nang malayo dito si King Kong. Atras muna dito. Super Prince Atoy R. Kaya ba nilang isave ang Onyx PH? Pero si MP nakikang nagwagi. Pwede pa ata mag-rundown. Si Aon ngayon ay mapapa BMI and the Blazing Duel. Pero wait lang daw kasi si Super Prince ay kukuha din ng isa. Walang libreng Lord. The Monster Mage finds one. Pero napakaganda ng pinakita ng Twisted Mind sa pag-secure ng Lord na yun. At ang una nilang ginawa ay i-welcome si Sabero dito sa Pilipinas with that wonderful play, and that also started with Lanzu. Kaka-mention lang ni Wombi yung Flicker, Uranus siya. But this time, Flicker with the Dark Wave mula sa Phobius was enough to pinpoint kung nasa si Sabero na hindi rin naka-purify. Obviously, typically naman, Flicker talaga ang choice. Pero malingat ka lang saglit, mapipitas ka ng mga members ng Twisted Minds, at nung wala na si Sabero, nawala na rin ng Lord Control ang Onyx. Magaling lang talaga sila mag-force ng teamfights at napatay pa nila dito si Owl. But we know for sure that Onyx is a little bit in trouble ngayon. Yeah. At saka aabot ito eh. May flying clouds if in case eh. No? At pwedeng bagalan ng Twisted Minds sa itong pagsuong ng Lord. Remember, 18-minute Lord. Itong sinasalubong ng Onyx PH. Kaloy looking for Brusco. Makikita niya, Golden Hour hindi pa gagamitin. Pero mukhang ayaw atang gumawa ng play ni Brusco dito. Focus muna sa Lord. Ang sanghapdi naman nun. Napakahapdi. Naku, na-force na rin yung River Manipulation. Si Ryota ay tumitingin-tingin. Kaloy. Naku, baka mapicturean sila dito Though wala namang flicker itong si Kaloy para abutin itong si Sabero and Brusco. Pero napababa na nila yung buhay ng Lord. Oo. At importante yan para sa Onyx Philippines dahil the more and earlier na ma-burst nila yung Lord na to, yung mas mataas ang tsansa na makadepensa sila dito. At mukhang papabutin lamang nila sa loob ng base pero agad din nilang mabuburst ang hapdi-hapdi na ng Twisted Minds. Grabe, dalawang hampas lang ng Lord. Isip, lampas kalahati kagad yung buhay ni Sabero. Ganun ka-update. At kailangan talaga nilang bantayan itong next na Lord na darating in 30 seconds, 30 seconds. Ganun katagal nila na take down yung Lord. Diba? May depensa naman ang Onyx Philippines sa may gitna. Kung sila ay gagamitin si King Kong ngayon ay napatras na. Nagamit yung Golden Hour pero sa likod na bahagi ay nabuhat ng isang miyembro mula sa Twisted Minds. Napagamit na ng mga Winter Crown si Sabero ay nakakuha na ng kill. Ang posisyon ay nakabawi din naman. Mamamaalab din ata si Atoy ay nagamit pa yung Winter Crown para makasurvive. Pero kukuha ng kill itong si Sabero at dalawang kanyang nakuha. Magiging 3 pa. 2 for 3 ang naging exchange. Walang jungler ang side ng Twisted Minds pero ang daming dedepensahan ng Onyx. They have to defend 2 of their lanes. Pero dahil 3 sila dito at pwede na rin i-work in yung Lord, nasa kanila tigis aggressive para dito sa Twisted Minds. Ay! Siya doon sa Fear of the Phoenix. Sabi niya, sige, pakain na natin tuluyan. Masyado na atang malabo para sa Twisted Minds na Flying Clouds. Pero sabi ng Onyx PH, hindi. Bilisan na natin ang pag-arangkada nito. Grabe, mayroon silang Gison Shin bigla. At Lord, kung hindi dalawang damage dealers yung natira doon, tatagal yung Lord na yun. At alam naman natin, makunat kasi yung mga Lord sa mga moment na yun. But this Golden Hour might have been bad actually para dito sa
lang siya ng side ng Onyx Philippines. Yung Fury of the Phoenix na pwedeng gamitin after that golden hour, nakikita pa rin natin yung value. Coming out from this Zetyan, na last pick coming out from Onyx Philippines. Siyempre, doon rin sa last clash na yon, nahayaan na si Xavero na magluto para sa Onyx Philippines. Nakakuha ng triple kill at hindi nauna na napatumba ng kanilang nakatapat. Oh, and I wouldn't say na parang nahirapan nata si Xavero sa game na to. Again, the early game ay napakatahimik. Kumbaga lahat naman ng mga taong kailangan mag-farm ay nakapag-farm. And it all boils down to this. Late game scenarios na kapag nagkamali ka, ay pwede ka pang mag-altab at manood muna ng MPL. Wait lang, hindi ko napansin kung ilang minuto na ba ang 29 minutes. Oo. 29 minutes na ang umandar. At mukhang mananalo ka, Umi. Oo, 30 ata ito. Sayang hindi ko nilagyan ng ng papremyo. Oo Oo nga eh. O parusa man lang para sa mga nagkakamali. And of course, we'd like to acknowledge yung mga malupitang guests natin. Yun. Ating mga super fans. And kung di ako nagkakamali, no, si ano eh? Sino? Yung si Janine? Hindi, kanina si Janine Si Janine Berdin eh. kanina. Siyempre, sino yung artista natin para sa series na to? O, may isa pa eh. Si Midnight? Si Midnight. Oo, nandiyan siya eh, sa gilid. Nandun din sa gilid. Si Naisu? Si Si Naisu nasa English desk. Oo. Yan, marami din naman mga artistahin na mukhang plakadong-plakado na yung sa Oo. pagpasok natin dito. O, Daddy King sakto. Kong. Si Daddy King Kong, andyan si Daddy King Si Kong. Daddy King Kong, Oo. diba? Oo. Siyempre ay perfect ang Follow nyo attendance. sa may social media at nagpo-post ng mga highlights na kanyang Mga Basketball. Meron yan 30 points. May 40 points pa na game yan. Si Daddy King Kong, malupit yan. Saludo, malupit. At alam mo ang aking paborito talaga. Isa talaga sa mga metric para sa akin kapag successful na MLBB player ka, Ano yan? na yung magulang mo ay nagiging vlogger na rin. Ayan, oo, sila Carl, di ba? Oh, sila Carl, si Mami Carl Ayaw TZ. nga. Si sino pa ba? May mga kamag-anak din si Flap TZ na si Mami Flap TZ. Si Ay, Mami Flap Flap. na lang pala. Si Mami Flap. Si Daddy King Kong. Si Daddy King Kong. Ayun yung artista. Ay, hindi pinaki. Ay, oo. Nakita yung artista. Ayun. Neil de Guzman. Ayan, Talagang binanggit yung government name eh. Hindi ko yung government name. Ang kulit mo naman kay Samir Kulang pa yun. Pueto. Oy, ba't mo naman kinumpleto? Theodore Ignacio. Wala bang babanggit ng Aaron Paul Gally dito? Sinabi mo na eh. Sinabi mo na rin eh. And Text ito, ka na sana eh. ito, initignan natin ngayon. Tinutour namin kayo sa Victoria Sports Tower na by the way, bagong venue po ng MPL Philippines. So kung napapadaan po kayo dito sa Quezon City, ay bumili na kayo ng inyong tickets. Available din po ang mga season passes Oo. na hindi ko alam kung, to be honest, ang alam ko, pag bumili ka ng season pass, madami ka nang makukuha. Marami talaga. Marami talaga. Ito, marami rin tayong aabangan dahil official na ata aabot ng 30 minuto itong larong ito kasi for sure hindi naman pwersa itong magkabilang kupunan na to. Mag-aantay pa ng Lord and Onyx PH ang may hawak nito. Oo. And malaki ang chance na makita na natin ang katapusan ng laro ng ito if Onyx Philippines is able to push with this level of Lord. Tandaan natin, lumalakas ang Lord habang tumatagal ang laro. At syempre, pati yung mga squishy heroes dito ng side ng Twisted Minds ay mananakit katulad nung nangyari dito kay Xavero. Oo. Si Super Prince last time, inatkat din ng mga minions, no? Ayaw nga. So, abangan natin to. King Kong ay papasok. May Lord na rin. Sila Ayun, nasa lubong. sakit. Hindi mo naman yung mga hampas dito ng mga King Kong! minions. And nandun si King Kong. Kailangan na ng umatras. Si Lanzo ay napagamit na rin ng Winter Count. Tumama ba yung bangka? Hindi tumama! Naku, kailangan na matras si Xavero dito pero makakakuha pa siya ng kill! 4v5 ang magiging action at hindi pa nila natutunan yung Lord. Medyo hirap ata sila. Napicturean yung dalawa with the golden hour. Pero tuloy-tuloy pa rin dito ang pagsugod ng Super Family as they will take game at number 1. Debut game para kay Xavero at mananalo ang Onyx Philippines in game number 1.